Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Kumusta kabayan? Mga dapat abangan ngayon sa Kumusta na ang Pag-ibig Mo. Petsa de peligro na ba? Short-term loan ng pag-ibig, kaagapay natin alamin. Pinoy bus driver sa Croatia na iniligtas ang mga pasahero niyang estudyante, pinarangalan, at Pinoy teacher na nagtuturo sa mga kabataang may kapansanan sa Alaska ay parehas ding pinarangalan. Yan ang makikita natin sa balitang OFW. At sa Alam Mo Ba To, ating alamin ang mga dapat nating malamang bagong kaalaman patungkol sa bansang Croatia. Ito at marami pang iba sa ating talakayan ngayong hapong ito, dito lang sa Kumusta Na ang Pag-ibig Mo. Okay, once again, good afternoon everyone. And syempre, binabati rin natin lahat ng taga-subaybay natin saan mang panig kayo ng mundo. Kayo man po ay nasa anumang dako po ngayon, anumang time zone kayo napapabilang, ay tsak na may mga kumusta sa inyo. Dito po sa Kumusta Na ang Pag-ibig Mo. Once again, this is your lingkod Pag-ibig, Erwin David, na mag-atid sa inyo ng mga impormasyon at patungkol sa benepisyo at programa ng Pag-ibig Fund at mga balitang OFW at the same time ang trivia sa ating Alam Mo Ba To. At di na natin patatagalin pa, tayo po'y mag-uumpisa na, no? So bilang pag-uumpisa, lagi natin ginagawa ay nagbabalik tanaw tayo dun sa naging usapan natin on our last episode, which is virtual pag-ibig. Ba ngayon mahalaga na updated tayo sa nagaganap sa ating mga pag-ibig. Syempre pag-ibig mismo ay hindi magpapauli dyan. Importante na lagi tayo may alam at meron tayong updates. Ano bang nangyayari sa ipon natin? O kumusta na ba yung loan natin? At marami pang serbisyong pang pag-ibig. At ano nga po ba itong virtual pag-ibig? It is Feel the Pag-ibig online cause lahat ng mga basic services natin such as membership, loan application, registration ng MP2, ating application ng short-term loan at ganun din yung pagkiklaim ng savings at simple chat na gagawa na po dito. At next makikita rin po natin dito that for be a member, lalo na po mga OFWs natin, mahalaga po na may MID number kaya. So kung wala pa, simpleng-simple lang. Ito po, makikita nyo po sa ating app. Mahalaga makapag-register po kayo at pwede nyo ma-verify ang inyong Pag-ibig ID. So ang gagawin nyo lang po, click nyo po yung be a member and verify MID number. At ganun din kung mag-open tayo ng MP2. Next po. Ang mga pwede pa natin magawa, yan na po. Ito, malaking tulong to. Mag-apply tayo ng loan, multi-purpose loan, housing and housing loan interest repricing. So ano po yan? Unahin na natin sa application ng multi-purpose loan. Ito po ang kasunod na ipapakita po natin. So kapag pinili po natin ito, you can file your multi-purpose loan and calamity loan at mahalaga may i-upload nyo yung clear photo ng inyong loan application. Kung sa mga may nanonood dito na locally employed, it should be signed front and back by your authorized signatory ng inyong kinabibilangang kumpanya. And of course, sa mga OFWs natin, kung sea-based at land-based kayo, usually wala nang pinipilautan ng employer. Kailan po nagpipilaut niyan? And then sa back part po, ang i-upload natin yung accomplish natin na declaration of income. Pero kung ang manning agency ninyo, yan, yung mga seafarers na nanonood ay meron ng virtual pag-ibig account, ang nagagawin nyo na lamang po ay maglalagin kayo sa virtual pag-ibig account nyo at ang application po nun ay online na po. Okay? Napakadali lang po. Next po dito, ito pa, yung mga pwede natin magawa sa virtual pag-ibig. Ito na po, yung first step ng pag-apply ng housing loan po ay napakalaking tulong po nito. Yung pre-screening ng requirements para makita nyo, o may kulang pa ba ako sa requirements ko, o may mga kailangan pa ba akong ayusin. Simpleng-simple lang po at pwede na natin gawin through our virtual pag-ibig. Ito po yung apply for housing loan. So yung pre-screening ng requirements,
pwede nang maisagawa po dito. No need na ng virtual pag-ibig account para mag-apply. Sabihin, ito mga binabanggit natin, hindi na kailangan mag-login do sa virtual pag-ibig kasi sa website to mismo sa ating www.pag-ibigfund.gov.ph. Next, sa ating mga pwede pang gawin, you can pay online. Ito po, napaka-laking tulong nito. Yan, yung mga kababayan natin dyan, wala na tayong excuse para hindi makapagpatuloy sa pag-ibig dahil una, hindi naman tayo nagpapa-backpay. All you have to do is to continue your pag-ibig savings starting from the present month onwards. You are allowed to advance when it comes to regular savings. At ang maganda po ngayon, pwede na nating mas lakihan yung hulog. Alam niyo po ba, in-implement na po this February na ho ang umpisa na ang regular savings na natin formerly 200, ngayon 400 pesos. Ang maganda dyan, the higher the savings, the higher the dividends. At ang maganda po dito, kapag kayo ay magsasariling hulog, pwede nyo pang mas lakihan ang hulog po ninyo. Okay? So you can top up your pag-ibig regular savings, save dito sa MP2 po. No? Yung MP2 po natin, ito po yung pangalawang savings program, pagbabayad ng monthly amortization sa ating housing loan and even sa ating multipurpose loan and calamity loan. So sa mga kababayan natin, syempre pag tayo po ay OFW na wala na tayong employer, hindi na po salary deducted yung ating respective short-term loan amortization. So what you can do, halimbawa sa e-wallets natin sa GCash, so iselect nyo lang dun under sa pay bills yung government at hanapin nyo yung pag-ibig OFW, i-click nyo lang po yun. At sa short-term loan naman, mapa-multipurpose loan or calamity loan man po yan, wala naman tayong special number. Ang ilalagay lang mismo nating number doon, yung mismong MID number po natin. Kaya pinauulit-ulit natin na mahalaga po sa mga kababayan po natin na alam nyo po yung tamang MID number ninyo dahil yung mga transaction ng pag-ibig dyan po naka-anchor. Okay? At the same time, yan kasi pinaka-identity niyo kaya nga MID, Membership ID Number. At the same time, ay pwede na rin ninyong hulugan po dyan. At makikita nyo na rin, no, mamaya kung paano na po yung balance ninyo o ilang buwan ay nahuhulugan ninyo, nakikita rin po dito. Next po, what we can do in virtual pag-ibig, of course, ay kasunod po niyan is pay up your loans and top up your pag-ibig savings. Ito na nga po yung mga binanggit natin kanina. Sige, sundan na po natin. Ang maganda dito, 24/7 po ito. Hindi nyo na kailangan tayo magbukas pa yung pag-ibig branch at the comfort of your own home. Basta may laman ng inyong e-wallets at may internet connectivity. Of course, you can proceed your payments and loan payments using the virtual pag-ibig. Moreover pa po sa ating mga susunod na picture na pakikita po. Yan, claim pag-ibig savings. So, ibig sabihin po nito, ito na yung panahon na pwede nyo nang withdrawin. Lahat ng naipon yung hulog sa pag-ibig, mapa-regular savings man yan, MP2. So, yan po yun. Sa regular savings natin, dalawa po ang makikita ninyo, no? Tatlo po pala, no? Una, kapag nag-mature na, ibig sabihin may 20 years or equivalent na po sa total of 240 months yung na-accumulate nyo ng hulog. Kapag MP2 naman, ibig sabihin naka 5 years na po, no? Hindi naman binibilang kung ilang buwan ka naghulog. Ang binibilang kung kailan ka nag-start ng initial deposit. So, halimbawa lang po, nag-umpisa ka maghulog dito sa MP2 ng February 22, 2020. So, maturity mo ngayong araw na to na February 22, 2025. And speaking of, no, sa ating MP2 po, alam niyo po ba yung dividend rate natin for 2023, i-reveal na po yan next week, February 27 sa aming Chairman's Report na gaganapin po sa Philippine International Convention Center or PICC Complex, ay i-reveal na dyan ano yung kinita po ng ating regular savings and MP2. So, abang-abang na po tayo dyan, ha? Yung mga merong mga MP2 o yung mga masugid na naguhulog ng ating regular savings po, kayo po mga OFWs yan. Napakaganda ho, no? Malaman po natin yan at napakalaking tulong ng dividends, of course, to beat the inflation rate. Kasi nga, lagi natin sinasabi na yung 100 mo ngayon ay hindi na parehas yung pwede niya mabili kaysa sa susunod na panahon or dun sa nakaraan ho. Kaya to beat the inflation rate, ito yung paggalaw ng mga pangunahing bilhin at serbisyo, kailangan natin ng dividend rate. So, yan yung abangan natin. Pag sinabi nating 15 years, etong 15 years po, dapat po ito tuloy-tuloy. It means you have total of 180 months na hulog under the regular savings. So, wala kang gap kahit isang buwan. But anyway, kung magkaroon ka man ng gap, di pasok ka dito sa 240 months or antay mo na
age of 60 ka. Pero sa virtual pag-ibigan, pwede lang i-apply kung 65 years old, 15 years, or 20 years. Yung mga 60 years old, yung optional sa mga branches pa rin yun. Kasabay ng ibang mga grounds for withdrawal po. Okay, so next po. Next picture na pakikita natin. Yan, nabanggit na natin yan kanina. Sige po, sunod na natin. Ibang mga detalye. Yan, kung may mga simple questions kayo, gusto nyo meron kayo makausap regarding your pag-ibig inquiries, yan, you can chat with us using the virtual pag-ibig. Ngayon, ito na po yung aalamin po natin, no? So, yung mga binanggit natin yung mga benepisyo pong yan, or I mean, yung mga services na pwede natin magawa through virtual pag-ibig, uulitin ko po, hindi na kailangan gumawa ng virtual pag-ibig account. No need na mag-login, no? Yan naman po ay makikita natin sa ating official website at www.pag-ibigfund.gov.ph. So, makikita nyo pa lang dun sa landing page na e-services, ay may makikita kayo dun virtual pag-ibig for members. I-click nyo lang po yan at lalabas na po yung mga icons po niyan. No, regarding sa being a member or registration po natin, maging yung pag-apply ng ating loans, pagkiklaim ng savings, at even po yung ating payments at yung mga simple questions through chat with us. Pero ito na po yung advantage and perks kung sakaling kayo po ay may virtual pag-ibig account. Yan, next po natin. So, pag may virtual pag-ibig account kayo, may enjoy nyo mga sumusunod na premium services. Ano-ano po yan? So, kung sakaling AUB holder kayo na Loyalty Card Plus, you can link that sa ating virtual pag-ibig. Okay? So, wala namang problema kung di mo naman malink, pero if you want na gamitin yung pagkakataong yan, if AUB Loyalty Card holder ka, pwede nyo gamitin po ito. Regarding naman po sa pag-review ng inyong loan records, housing man to o short-term loan, ay pwede nyo nang i-check online po. At the same time, yung pag-review ng savings natin. Alam niyo po, yung breakdown ng hulog po natin, pwede nyo nang makita yan using the virtual pag-ibig. So, ang nangyayari po dyan, so naka-reflect, for example, may virtual pag-ibig account po ako, no? So, magre-reflect po dito, yan, buksan ko po yung sa sarili kong app. Meron na po akong app, matagal na po, no? So, maganda rito, pag bukas mo ng iyong phone, syempre, papasok mo yung username and password po ninyo. So, magre-reflect na doon kung magkano yung hinulog po ninyo, magkano yung summary ng total. Pero kung gusto nyo makita yung tinatawag nating breakdown ng hulog mo, let's say for year 2023, you want to know kung ano mga buwan yung nahulugan or di nahulugan, ita-type in nyo lang po kung anong year po yung gusto nyo makita. At naka-indicate din doon kung saan employer kayo napapabilang kung sakasakali po. So, yan yung ginagawa na yan. Katulad po sa akin yan, no? Meron po akong yan, virtual pag-ibig app po. Yan, napakadali lang po niyan. Whether Apple or Android, yung ating gamit po, pwede nyo i-download at install na sa inyong respective mobile devices. Okay? Napaka-easy lang kung sundan. Yan, no? Sinum natin yung virtual pag-ibig, no? Hindi ko na lang ipapasok for privacy reason yung aking username, password. But with that, no? So, enjoy lang natin to. Yan, yung view your loan records, view your savings records po. So, yan po yun. At ngayon, paano ba mag-create ng account? O sir, nakapag-download na ako, nakapag-install na po ako. So, katulad po niyan, no? I want to know my savings. Gusto ko makita na ngayon kung gaano na kalaking tinubo ng pera ko, gaano na karami hinulog ko. Next po. So, gusto ko rin makita po, no, kung mag-a-apply din ako ng loan. Kung meron ng virtual pag-ibig employer ko, isang click na lang, pwede na. Next po. So, pinakamabilis at pinakamadaling paraan kung may Loyalty Card Plus na po kayo. Kung may Loyalty Card Plus na kayo, kung di mo pinalitan yung number, cellphone number, Philippine number, na ginamit mo nung nag-apply po tayo ng Loyalty Card Plus, makaka-receive po yun ng text message para ma-activate at ma-approve ang inyong virtual pag-ibig account application. Ngayon, kung wala pa tayong Loyalty Card Plus, piliin nyo na lang tong third option if you're an OFW, yung online activation or account activation for OFWs. Napaka-easy lang naman po niyan. Una, importanteng alam niyo yung tamang MID number ninyo. And then, 2 pangalan lang po ang hihingin. Siyempre, yung pangalan po muna ninyo at pangalan ng nanay nyo ng pagkadalaga. So, pag nag-type in tayo ng pangalan natin at pangalan ng nanay ng pagkadalaga, dapat complete middle name din po. Okay?
At the same time, i-request na picturean ng malinaw ang inyong passport. So lahat naman siguro tayo ay may passport, mga kababayan nating nasa ibang bansa. Yung passport po ngayon, ang disenyo niya, yung signature nasa separate page. Kung ito yung may pangalan at letrato ninyo, doon lang sa kabila nandoon yung signature. So make it sure na nalagdaan nyo na po yun. Ngayon, pipicturean nyo yun, of course naka-open, at magse-selfie rin kayo na hawak yung passport na naka-open. So payo lamang po, pag tayo ay nagse-selfie po, ay mahalagang malinaw na nakikita yung mismo mukha natin. Huwag itatakip yung passport dito kasi hindi rin makikita yung ibang parte ng bahagi ng mukha po natin. So naka-selfie po, kita yung passport, madali lang naman yan, hawakan nyo sigurong ganyan yung passport ninyo, and then ito yung camera, pwede nang ganyan, tapos hawakan nyo lang po na ganun, dali-dali lang po. Payo lamang po pag nag-selfie tayo, importante may suot na damit pang itaas, at wag na pong magwawaki ng mukha po, okay? Ulitin natin, hindi po AI ang nag-a-approve po niyan, tao po talaga, kahit ako nakikita ko yan, no? May na-encounter nga tayo iba't ibang mukha, no? Maganda po dyan, tama lang naman po yung ano natin. Huwag na tayo magwawaki, parang awa nyo na po, okay? Kasi hindi kayo ma-approve talaga, no? Iba syempre itsura nyo pag nakawaki yung mukha, no? Ang biro ko nga dyan, maliban na lang kung ganun mukha talaga pinagkaloob ng Panginoon sa inyo at consistent naman yung pagmumukha ngayon sa passport, wala na po tayong magagawa po doon, no? But anyway, kung wala namang problema, walang discrepancy sa information, okay yung in-upload na photo ng ating valid ID at saka yung ating selfie, asahan po ninyo within 3 working days is ma-approve at ma-activate ang inyong virtual pag-ibig account. And once approved and activated, wag na wag lang natin kalilimutan yung ating username and password po. Ang maganda dyan, maigpit talaga yung security po ng ating virtual pag-ibig. So more of that, yan, next na po natin. Para sa mga karagdagang informasyon, for you to enjoy the 24/7 service pag-ibig, you can click yung ating link through scanning the QR code given here sa ating screen. Or punta lang kayo sa aming official website na www.pagibigfund.com. So mahalagang ramdam natin ang pag-ibig dahil ngayong taong ito, sa pagdiriwang namin last year ng aming 43rd anniversary, ang tema na ng pag-ibig ay isang pag-ibig na ramdam ng lahat. At para lagi nating ramdam, mahalaga lagi nating nasusubaybayan. Kaya, download at install na ng Virtual Pag-ibig app at mag-create na rin ng Virtual Pag-ibig account. So that is for the konting recap lang for our last week's topic. And by this time, ay mahalaga po mapag-uusapan natin. At tingin ko, napapanahon po ito. Baka merong iba sa inyo dyan, mga kabayan, na napagasto sila ng todo nitong nakaraang Chinese New Year or nakaraang Valentine's. No? Siguro napagasto sa date. Kasi yung mga ibang tao ngayon, ang date nila hindi lang naman as a couple. Meron po, pamilya na. Pag nagde-date sila ngayon, hindi lang bilang mag-asawa. Kasama na rin yung mga anak po nila. Baka napagastos at medyo naubos na ng konti yung ating budget. Huwag kayong mag-alala dahil sakto po ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa pwede natin matakbuhan. Walang iba kundi ang Pag-ibig short-term loan. Okay? When we say short-term loan po, binubuo lang yan kasi ng 2 or 3 years lang na payment terms po. Ganun lang po siya kasimple. So, para sa mga magtatanong, Sir, I want to know, Kabayan Erwin, kumusta ang Erwin? Paano ba natin malalaman kung pwede ka na loan sa pag-ibig, mapa-housing man yan o short-term loan. So, una po, importante may at least 2 years na hulog tayo sa pag-ibig or equivalent sa 24 months. Kahit hindi tuloy-tuloy yun, ang mahalaga po may latest na hulog tayo. So, kung mga may OFW tayo dyan, mapa land-based or sea-based, sa mga sea-based natin, kung nakasakay po kayo ngayon, dapat may active na hulog kayo through your manning agency. Pero once on vacation kayo, i-update nyo lang yung present month na hulog. At given na nakabakasyon kayo, tuloy-tuloy nyo while on vacation po tayo. For 100 pesos lang naman yung regular hulog. Same thing din with our land-based OFWs. So, napakadali lang po niyan. I-update nyo lang yung present month na hulog. For 100 lang naman yung regular hulog natin. Pwede nyo ring i-advance po yan para at least tuloy-tuloy yung ipon natin. Tandaan po ninyo ang pag-ibig natin, ipon natin yan. Kaya the more na nadadagdagan, mas malaki ang hulog, mas mainam. And speaking of short-term loan, unahin na natin itong nakikita po natin ngayon na Pag-ibig multi-purpose loan. So from the word itself, you can use for whatever purpose that you like. Educational expenses, health and wellness,
minor home improvement, and other purposes. Magkano ba at ano bang pwede natin magawa dito? On the next page or on the next picture, we can see that you can borrow up to 80% of your Pag-ibig regular savings. So, ang computation po niyan, kung magkano po yung total na naipon yung hulog po sa Pag-ibig, yung 80% po nun ang pwede nating ma-loan. Kaya yan ang advantage mga kabayan kung mas malaki or mas marami ang naihulog natin sa Pag-ibig, sapagkat kung mangailangan tayo bigla ay malaki-laki rin po yung pwede nating ma-loan po. Ano po ibig sabihin nung nakikita nating low interest rate? Napakaabot kaya po nito. Alam niyo po ba kada taon ay 10.5% lang ang kanyang interest rate. So kung di-divide mo sa kada buwan ho yun, wala pa ho yung 1%. Ang maganda ho dyan, kung ikukumpara nyo sa ibang nagsusulputan ngayon na mga quick loan apps, sila halos 3% to 5% ang monthly. Sa Pag-ibig, wala pang 1%. So ang laking katipiran at tulong po nun. At may easy payment term na 2 or 3 years. No? So kung tingin mo mas mababa ang gusto mo, 3 years ka, or gusto mo naman na mas maiksing panahon, 2 years. Anyway, kung sakali naman po, no, na halimbawa pinili nyo 2 years, dumating ang pagkakataon, may pera na tayong bigla para bayaran ng buo yung natitirang balanse natin. Syempre, allowed naman yun na i-fully paid you to any Pag-ibig local branch at yun na po. Tapos na po yung ating payment sa loan. So, allowed naman yung pagpo-fully paid. Okay? So, tingnan po natin on the next slide yung sample computation ng ating short-term loan. So, as you can see, no, actually, may nakapag-loan pa nga even more than 100,000, may nakapag-loan pa nga 200,000 plus Kasi nga po, nakasalalay ho yan batay sa 80% ng total na hulog nyo. Yun yung maximum na loanable amount. Kaya maganda ho kung mas malaki, mas mataas, at mas maraming beses na kayo naguhulog. Kung marami kayo naipon, kung mangailangan bigla, pwedeng-pwede na ho natin gamitin yan. At malaki-laki pwede nating ma-loan po. At yun nga po, may 2-month grace period dyan. Anong ibig sabihin nitong grace period? Halimbawa po, na-approve kayo ngayong February 22, 2024. So, hindi naman kagad susunod na buwan ay magbabayad ka na kagad. Mangyayari dyan, lilipas yung 2 buwan, March, April, May 15 kayo magiging first payment nyo for amortization ng short-term loan. Okay? So, yan po ay every 15th of the month. Di kayo mahihirapan po, no? Ay, kailan ba due date ko sa loan? Every 15th of the month. Kaya kung magbabayad ka through GCash or Maya app, kailangan mabayaran yan on or before every 15th of the month po. Okay? So, yan lang naman po yun. Kung meron man po sa inyo dyan, sa mga tagapakinig natin, taga-subaybay, na halimbawa nagkaroon kayo ng loan before sa Pag-ibig. Ang nangyari po, more than 2 years mo nang hindi nabayaran po. So, pag ganun po, dyan na pumapasok yung tab offsetting, yung total accumulated value ino-offset yung ating loan balance. Ibig sabihin po, kung hindi nyo nabayaran yun, yung inyong total loan balance including yung interest and penalty ay ibabawas po yung total nun sa pinaka-total ng hinulog nyo sa Pag-ibig. So with that, wala na kayong utang na intindihin. So lumalabas fully paid na kayo through tab offsetting. Yun nga lang syempre ang epekto nun dahil ibinawas sa total na hulog nyo, nabawasan din yung ipon ninyo. At the same time, kung halimbawa wala pang 6 na buwan, yung nabayaran nyo ng monthly amortization on your previous loan, pagkalipas pa po ng 2 taon bago tayo makapag-reloan, given na may hulog din tayong updated sa Pag-ibig on that span of 2 years po. Okay? So, kaya nga pumalaga nag-update tayo ng hulog dito sa Pag-ibig po. Okay? So, yun po Next po, under short-term loan pa rin, tatalakayin natin tong calamity loan. Halos kaparehas lang naman to ng multi-purpose loan. Pwede rin bayaran ng 2 or 3 years, maximum of 80% na ng pwedeng ma-loan. Pero ang pinagkaiba po, mas mababa yung ating pong annual interest rate which is 5.95%. So, kung kanina 10.5, ito 5.95% lang po. At bakit po ganyan? Kasi parang ito yung immediate help natin sa mga nasalanta o naapektuhan ng tinatawag natin mga natural calamities po. So yan po ay ina-apply lamang or pwedeng applyan ng isang active member ng Pag-ibig within 90 calendar days. So halimbawa, dineklara ngayon ng NDRMMC yung ating isang lugar under state of calamity. So bibilang lang tayo ng 90 calendar days na pwede nating applyan po yung calamity loan po. At syempre, bilang ito po ay calamity loan at
kailangan makita kung talaga nandun kayo sa affected area. Baka mamaya sabihin nyo naapektuhan kayo pero hindi naman pala kayo doon nakatira. Kailangan natin makapagpakita ng one digitized government issued valid ID na may taglay-taglay na address ho natin. Kagaya ho ng SSS UMID, driver's license, postal ID, national ID, o di kaya yung voter's ID na may QR code. Without that IDs naman po, kung sakali, pwede na kayo lumipat dun sa isang loan, yung multi-purpose loan po. Okay? So, ito po yung ating calamity loan. At next nating picture, makikita natin yung ating QR code para mapamiliarize po kayo. At bago natin tapusin po itong topic natin under short-term loan, ulitin ko po, no, madali lang po mag-apply ng loan ngayon. Lalo-lalo na sa ating mga land-based OFWs, downloadable online na po yung form. Dalawa lang naman yan. Yung form lang po ng multi-purpose loan or calamity loan. Tapos po yung declaration of income, half page lang naman po yun. So ang gagawin nyo lang, pipicturean nyo na malinaw yung accomplish na tinatawag nating multi-purpose loan form. At instead of back part ng form na yon, ang i-upload natin yung kinilautan ninyo or in-accomplish nating declaration of income. Wala naman tayong panonotaryo po doon. Mahalaga, fully accomplish nyo po yung papel pong yun. At the same time, pipicturean nyo na malinaw yung one valid ID nyo. Muli, kung may passport kayo, okay na yung passport po. Mahalaga makita yung portion ng pangalan ninyo, yung picture ninyo at signature ninyo. At selfie na hawak yung passport. At dapat po dito, it's either may loyalty card plus card kayo or land bank cash card po. Kasi dun lang po pwedeng i-deposito yung ating magiging loan proceeds. Question, Sir, paano po kung sakaling wala pa po ako nun? Simple lamang po. Pag uwi sa Pilipinas or kung nandito ka man sa Pilipinas, you can visit any nearest branch para mag-apply ng Loyalty Card Plus. Ang requirement lang naman sa Loyalty Card Plus na na-discuss na rin natin on our previous episodes, magdala lang tayo ng ating original na one digitized government issued valid ID at napakamura lang naman, 125 pesos lang naman yung card fee na sinisingil ng mga bank partners ho natin. Sulit yun dahil isang araw lang nakukuha na po yung card. And using that card, may mga taglay-taglay yung discount and rewards po. Okay? Magdala na rin, kailangan din po may latest na hulog kayo sa Pag-ibig. So with that, pwede namang hulugan na mismo yun. 400 lang may regular na hulog. Magdala na rin kayo ng kopya ng inyong birth certificate at marriage certificate para kung may kailangang i-adjust, i-update, or i-correct sa information, ay maisagawa na siya on that branch at the same time. At ito pong short-term loan natin, ang maganda naman dito mga ma'am and sir, sa mga kababayan po natin, kung meron na po kayong Loyalty Card Plus or Land Bank Cash Card, ang application na ng loan natin online na. Kanina, nabanggit na natin yan sakto. Through virtual Pag-ibig. I-upload nyo lang yung clear photo ng inyong passport or ano pang valid ID na meron kayo at saka yung Loyalty Card Plus front and back kasi nasa bank yung ating bank details kasi dun nga i-deposito and yung na-accomplish nating forms. Yung multi-purpose loan or yung ating calamity loan application form at yung ating declaration of income. And then, kung wala namang problema or ibig sabihin naman po malinis naman yung records, wala namang need i-consolidate or i-merge, expect nyo 3 to 5 working days, papasok na po kagad siya sa inyong cash card po. Kung hindi man po, 15 to 20 working days kung may mga complex na merging na gagawin or pag-aayos ng records. Ang maganda dyan, pag nag-short term loan kayo, malilinis yung records natin. Kaya in the future filing na natin o sa pagdating na pag na-withdraw yung Pag-ibig natin, mas mabilis na po yung magiging proseso po. So with that, huwag tayong tumakbo sa kung saan-saan po, lalo na yung mga di kilala. Minsan pag nangailangan ng pera, may nag-appear lang na ad sa FB o merong nag-text lang na ganyan, madalas po yung iba ho dyan, hindi naman iba, karamihan ho or halos lahat, nangi-scam lang po. Diba? Pwedeng sinasabi sa inyo ngayon, ganito lang yung interest rate, pero magugulat ka na lang pagkalipas ng ilang araw o ilang period, biglang lalaki yung interest, lolobo, malulubog yung tao sa utang. Sa Pag-ibig, hindi natin ginagawa po yun. Kaya maganda, dito lang po tayo sa tiyak, sigurado at maaasahan po. So sa mga kababayan nating nanonood ngayon, ikaw man ay seafarer, kayo man po ay land-based OFWs, kung meron na kayong 2 years na hulog sa Pag-ibig or even more than 2 years at may updated na hulog, why not, no? Apply na po kayo ng short-term loan po. At ang maganda dyan, no? Pag nagkaroon tayo ng alam niyo po, maganda po pag naglo-loan po kayo sa Pag-ibig,
yung interest na nakokolekta natin, binabalik din natin sa miyembro. Yun yung maganda po dito dahil yung kinikita po natin yan yung nagiging dividends, no? Mapa-housing man yan o short-term loan, yung kinikita po natin yan bumabalik po sa ating mga miyembro. So napakaganda mag-loan ho dito sa Pag-ibig Fund. At napakasimple lang ng requirements, madali lang naman po at tsak na maasahan natin. Maaari nga po yung loan proceeds nyo dito, pwede nyo gamitin para makapag-start up ng business, di ba? Napakaganda no, na hindi lang napupunta sa kung saan-saan po yung ating nalo-loan. At napakalaking tulong po niyan. But anyway, malaya kayong gamitin yan kagaya ng multi-purpose loan. Kung gusto nyo pang-travel, kung gusto nyo na pang health and wellness po natin, o ano mang ano yan, saktong-sakto sa mga nagpapaaral, no? Yung may pinag-aaral na anak ko sa mga eskwelahan po, ayan, sakto sa allowance nila, sa bayad sa tuition fee, sa clearance at marami pang iba. Kagamit-gamit yung ating short-term loan. Napakarami na po nating miyembro, OFW man o locally employed, mapa-land-based or sea-based OFWs ang nakapag-avail na ng short-term loan. At natutuwa sila dahil sa mga ganyang pagkakataon ay maaasahan ang Pag-ibig sa mga ganyang uri ng pangangailangan po. And with that concludes our topic for today regarding the Pag-ibig short-term loan. At nawa na-refresh tayo regarding the short-term loan program of Pag-ibig. Don't hesitate to use your Pag-ibig benefits as well as to utilize your virtual Pag-ibig for you to apply. At the same time, enjoy the benefits such as the Pag-ibig short-term loan. Sabi nga, harapin ang bukas ng may tulong na maaasahan. At apply na po ngayon, no? Mag-apply na po kung wala pang latest na hulog. Napakadali lang, i-update lang yung present month na hulog with Pag-ibig Fund. Tandaan po natin, nagsimula na po ang ating implemented increase which is 400 pesos na po ang minimum na hulog po. So with that, kung mas malaki ang hulog natin, edi mas okay po yun. Okay? So tayo po muna ay magbibigay daan sa ilang mahalagang paalala at panoorin nyo rin po yan na tsak na may tututunan din tayo sa mga papatalastas po natin. At sa pagbabalik natin ay may good news tayo sa dalawang Pinoy na nasa ibang bansa ho na sila po'y pinarangalan ng respective countries na dahil sa ginawa nilang kabutihan at kabayanihan po. At syempre, isa ho sa mga pinarangalan na bansa ay sa Croatia. Alamin natin, no? Ano po ba ang meron dito sa Croatia? Yan at marami pang iba sa ating pagbabalik sa programa natin. Kumusta na ang Pag-ibig mo? Huwag kayong aalis at magbabalik tayo pagkalipas ng ilang paalala. Simula sa isang pangarap, ikalugay ng tulungan at ibahin ang buhay na kasanayan. 24 months ka na sa... Gagawa ng ambang para paghandaan ng forever. At harapin ang bukas ng may maaasahan. Simulan mo na ang forever mo ngayon. Fund your forever with Pag-ibig Fund.
Sa ngalan ng pag-ibig, handa akong gawin ang lahat. Handa akong ibigay ang lahat. Mapadama lang ang tunay na pag-ibig sa iyo. Kaya sa ngalan ng pag-ibig, tutuparin ko ang ating pangarap. Sa susunod na kabanata, isa lang ang ating aasahan. Ang Pag-ibig Housing Loan. Ano man ang ating pangangailangan, may home loan na bagay sa atin. Simple man o grande ang dream home natin, posible dahil sa kanilang lowest rates. Pangmatagalan ng ating samahan dahil hanggang 30 years ang payment terms. Pasok sa kaya nating bayaran. Para sa iyo, para sa akin, para sa pangarap natin. Lahat gagawin, lahat tatahakin. Sa ngalan ng pag-ibig, walang imposibleng pangarap. Alright, so nagbabalik po muli tayo sa ating palatuntunang kumusta na ang pag-ibig mo. So once again, this is your host, your lingkod pag-ibig, Erwin David, at tayo po ay magpapatuloy po sa ating pong talakayan. Kanina ho, no, nung bago tayo magkaroon ng mga ilang paalala, ang ating pong pinag-usapan ay walang iba kundi ang ating virtual pag-ibig. Yan yung topic natin on last episode. At yung topic natin today na connected din po dun sa virtual pag-ibig, yung ating short-term loan. Kasi yung short-term loan natin, madali pong i-apply. Pwede nyo nang gawin online as long as you have the Land Bank Cash Card na valid po and yung ating Loyalty Card Plus po. Okay? At tamang-tama po, gamitin nyo yung pagkakataon na to. No? If you're an active member Pag-ibig with at least 24 months or 2 years of Pag-ibig savings, you can use your Pag-ibig for this purpose. No? Mapa-multi-purpose loan or calamity loan man po yan. Ngayon, ay dadako na po tayo para sa mga mahalagang balita sa ating balitang OFW. At meron tayong hahatid ngayon na dalawang good news po na may kinalaman po sa mga bayani at mga pinarangalan nating mga kababayan. Unahin na natin itong balitang ito na Pinoy bus driver sa Croatia na iniligtas sa mga pasahero niyang estudyante ay pinarangalan. At sino po yan? Ito na po. Kinilala sa Croatia ang kabayanihan ng isang Pinoy bus driver nang iligtas niya ang kanyang mga pasahero na mga batang estudyante nang masunog ang kanilang sinasakyan. Sa ulat ng GMA News na saksi nitong Miyerkules, ipinagkaloob ng alkalde sa Belica Gorica ang pagkilala sa Pinoy na si Bienvenido Alivio. Yan, mabuhay po kayo, Sir Bienvenido Alivio. Matapos na may ligtas ni Alivio ang mga bata, tinangkapan niyang apulahin ang sunog sa loob ng bus. Ipinagmamalaki rin ng kumpanya ng bus na empleyado nila si Alivio. Ipinaliwanag ng kumpanya na ang pagkasira ng tubo ng daloy ng gasolina ang naging dahilan ng sunog. Yan. Ito po, yan yung kasunod natin, no? Yung nakikita nyo yung litrato ngayon. Balik tayo dun sa kanina, si Alivio. Sa pagtanggap niya ng pagkilala, sinabi ni Alivio sa isang YouTube video na maliit na bagay lang ang kanyang ginawa kumpara sa pagkakataong ibinigay sa kanya ng Croatia na matupad ang pangarap niya makarating sa Europa at maging bus driver. Once again, this is from FRJ GMA Integrated News, no? So yan yung una natin, no? Si Ginoong Bienvenido Alivio. At nabanggit natin kung saan bansa ho siya nasa Europa ngayon, walang iba kundi ang Croatia. Mamaya abangan niyo po yung ating talakayan patungkol po sa bansang pong yan. At ito na po, yung isa pang Pinoy na pinarangalan. Ito po, yan po siya. Mabuhay po kayo, sir. Walang iba, ito ang Pinoy teacher na nagtuturo sa mga kabataang may kapansanan sa Alaska, pinarangalan.
Kinilala sa Alaska, sa USA, ang dedikasyon ng isang Pinoy teacher na nagtuturo sa mga kabataan na may kapansanan doon. Sa ulat ng GTV Balitang Hali nitong Lunes, sinabing pinagkalooban si Dale Ebcas, mabuhay po tayo sir, ng prestigyosong Individual of the Year Award for Special Education and Inclusive Practices ng Governor's Council on Disabilities and Special Education sa Alaska. Okay, sa USA naman ito. So si Ginoong Ebcas ay tubong Cagayan de Oro at 4 na taon ng special education teacher sa Kalaskag Village sa Alaska. Daan-daang special teachers ang kasama ni Ebcas na pinagpilian para tumanggap ng naturang parangal. Aktibo rin si Ebcas sa pagsisilbi sa Unified Sports Coordinator for the Special Olympics na gumagabay sa mga estudyante para sumabak sa mga national tournament. Once again, this is from FRJ of GMA Integrated News. So mabuhay po sa dalawa nating kababayan mula sa Croatia, si Ginoong Bienvenido Alibio, at sa bansang USA sa estado ng Alaska, si Ginoong Dale Ebcas. Clap ko, slow clap po, mabuhay po kayo. At nakatutuwa po dahil yung pag-usbong ng mga ganitong Pilipino ay katunayan na hindi lang po nag-iisa ang mga katulad ni Ginoong Alibio at Ginoong Ebcas na mga bayani at talaga nga namang ikararangal natin mga Pilipino. Yung pag-usbong ng ganyan, ibig sabihin po ay ating mga kababayan ay karamihan po ay tsak naman po mapagkakatiwalaan at nakaka-proud po. Nawa po ay patuloy kayong umusbong at dumami pa po ang mga kagaya po ninyo. So mula po dito sa programa Kumusta na ang Pag-ibig Mo ay mabuhay po kayo, no? At hangad po namin ng inyong maayos na kalagayan dyan sa bansang kinabibilangan po ninyo. And with that, tayo po ay magpapatuloy na kanina binanggit na natin yung bansang Croatia, no? Siguro familiar lang kayo sa Croatia, no? Sa mga ilang bagay po, no? Ano ba yung familiarity natin? Dadako na po tayo ngayon sa ating alam mo ba to. So marahil no, ay yung bansang Croatia ay alam lang natin ito no kapag may laban tayo sa PBA or sa Gilas Pilipinas no versus dun sa Croatia pagdating sa FIBA no. So nagkaroon ng sulyap ang Pilipinas sa bansang ito nang minsan mag-shoot ang teleserye ng tambalang Lisken or Liza Soberano at Enrique Hill para sa kanilang teleserye noon na Make It With You. Yan po. Ayon sa pinakahuling opisyal na datos, 5.6 libong Pilipino, no, ang legal na nagtatrabaho sa Croatia ngayong taon at tinatayang nasa 50 Croatian o Croats ang kasalukuyang naninirahan dito sa Pilipinas. Yan, pakita po natin. Yan, dyan natin kilala yung mga ano natin, no? Kung na-encounter nyo na yung teleserye yan, nagkaroon tayo ng sulyap dyan. So, ang Pilipinas, ang una sa mga naturang bansang naglalabas kung saan formal na sinimulan ng pamahalang Croatian ang pamamaraan ng pagtatapos ng isang kasunduan sa pagkipagtulungan sa larangan ng panlipunang seguridad. So, sa mas tiyak, ang balangkas para sa mga negosasyon na susunod na ngayon sa Pilipinas ay naitatag at kung saan, gaya na nakasasa desisyon, ay dapat magkatugma ang ugnayan ng isa't isa hingil sa mga karapatang panlipunan kabilang ang health at pension insurance at kapwa para sa mga manggagawang Pilipino sa Croatia at para sa Croatian. Ang mga manggagawang kasalukuyang naninirahan sa Pilipinas. Ang naturang desisyon ay medyo nakakalito sa parehong mga taga-empleyo at ahensya ng Croatia na namamagitan sa pagtatrabaho ng mga manggagawa mula sa partikular na bansang ito. Dahil ayon sa kanila, ang kanilang mga karapatan ay katumbas na ng mga karapatan ng mga manggagawang Croatian sa oras na mayroon silang wastong permit sa trabaho sa kanilang mga kamay. Tinutukoy ng batas ng mga dayuhan ng pantay. So ito po yung nakikita natin ngayon, no? Nakatayuan para sa lahat ng makakakuha ng nakatatak na permit sa trabaho at mga employer. Tulad ng mga manggagawang Croatian ay kailangang magbayad ng kanilang mga buwis at kontribusyon bukod pa sa pag-uwi ng kanilang mga sahod. So medyo naging mas malinaw ang larawan pagkatapos ng paglilinaw ng Ministry of Labor, Pension, Insurance, Family and Social Policy at ng Philippine Consul sa Croatia sa Vorstern. So ano ba tong Croatia na to? Ang bansang Balkan na ito sa Europa ay may pinakamagiliw na mga tao at magagandang kalikasan at mga nakamamangha na talon or waterfalls at ang pinakamasarap na pagkain.
Ang Croatia ay meron ding ilang masaya at kawili-wiling mga kaalaman na maaari mong malaman tungkol dito. At ano-ano to na pwede nating malaman sa Croatia? So meron tayong 20 no, na nakakaaliw at mga bagong kaalaman patungkol sa bansang Croatia. Baka may iba sa inyo, no? Nagbalak pumunta dito na napanood nyo tong teleseryeng Make It With You. O na-browse nyo lang sa Facebook, no? Ay, mukhang okay dito, maraming job opportunities. Tara at ating alamin ngayon ang ilan sa mga nakatutuwang mga kaalaman patungkol sa bansang Croatia. At una sa ating listahan, alam mo ba to? Na naglalaban noon ang mga gladiator dito. Okay? So alam mo ba na mayroong amphitheater ang Croatia? Aba, oo. Ito ay kilala bilang Pula Arena at halos kapareho to ng Rome, no? Yung Colosseum sa Rome. Maliban sa isang ito ay hindi gaanong sikat at mas kahanga-hanga at maganda. Okay? Ito ay nasa mas mahusay na kondisyon sa kabila na higit 2,000 taong gulang na itinayo ito noong unang siglo. 2,000 years na po itong Pula Arena nito. So noong araw, ang Pula Amphitheater ay ginagamit upang ituro ang mga nakatulang kriminal sa labanan para sa ligaw na hayop. No? So nakikita natin ginagawa sa gladiator, pinapakain sa leon or kung ano pa man. Sa kabila ng laki at kagandahan nito, isa ito sa mga di gaanong kilala na kaalaman patungkol sa Croatia, no? So ngayon at least alam na po natin, no, meron silang ganyang amphitheater na parang pinagaganapan ng mga tinatawag nating gladiator. Pangalawa, ang Croatia din ay tahanan ng pinakamalaking truffle sa mundo. O siguro bago sa pandinig ng karamihan tong truffle na to, no? Oo, ang truffle, ang mga ito ay kamangha-mangha at ang Croatia ay tahanan ng pinakamalaking truffle sa buong mundo na tumitimbang ng 1.31 kilos. Ito ay may lugar sa Guinness Book of World Records. At speaking of truffles, ang Croatia din ang pinakamagandang lugar sa Europe para mag-truffle hunting. Ang Istria, ang wine country ng Croatia, ay umaapaw sa mga truffle na nagpapaliwanag kung bakit napakarami sa kanilang mga tradisyonal na pagkain ang may kasamang truffle. Kapag bumisita ka sa Buset, sa Istria, maaari ka talaga mag-organisa ng tour para mag-truffle hunting para sa araw na yun. Ang Istria ay ang perfectong crowd-decide getaway. By the way, sa mga di nakakaalam ng truffle, parang halos kapares lang to ng kabute. No? Isa siyang uri ng spores. Kaya siya kamangha-mangha dahil alam niyo po napakamahal po nito. Dahil bibihira lang ito makuha. Kung may makukuha ka man, konti lang ho talaga. So isa siyang uri ng spores. Kumbaga dumadami po sila na nililipad-lipad ng hangin. Parang yung kabutiho, di ba? Isang uri ng fungi, no? So spores ho siya na tumutubo na lang. So ganyan po yan. Tapos may kakaiba siyang lasa. Kung ikaw ay hindi pa nakakatikim nito, ayan, magpunta tayo sa Croatia at marami ho sila yan at ang lalaki pa. Ikatlo, yung mga nanonood ho dito, ang Game of Thrones ay kinunan dito po sa bansang Croatia. Ang isa sa pinakasikat na kaalaman tungkol sa Croatia ay ang King's Landing ay kinunan sa lumang bayan ng Dubrovnik. So ngunit alam mo ba, ang Split, isa sa pinaka-upscale na lungsod sa Croatia, ay ginamit din bilang lokasyon sa paggawa ng pelikula para sa Mirin, sa partikular ang kamanghamanghang fortress ng Klis. Kasama sa iba pang sikat na lokasyon ng Game of Thrones filming ang magandang napapaderan na medieval na lungsod ng Dubrovnik, ang isla ng Lokrum, St. Jacob Cathedral sa Šibenik, at ang Kirka National Park. At ito pa po, may kinalaman to sa ating mga tao, no? Karamihan po, pang-apat po, karamihan sa mga Neanderthal sa mundo ay natagpuan po dito. Yan. Kung pupunta ka sa Neanderthal Museum, ito na po yun, sa Krapina, makakahanap ka ng 900 na buto ng Neanderthal na mga tao, isang extinct subspecies ng mga tao na nabubuhay hanggang higit kumulang 40,000 years ago na po ito. Ang mga labi ay natatagpuan sa isang kalapit na kuweba, mahigit 100 years na ang nakalilipas kasama ang mga labi ng iba pang mga nilalang tulad ng mga woolly rhino at giant deer. Meron din mga tulad iba pang artifacts na nagpapakita kung paano namuhay ang mga Neanderthal na tao. At ito pa po, isa po sa nakakawiling impormasyon patungkol po sa Croatia. Ikalima, ang kanilang pera ay pinangalan sa isang daga. Okay, kung tayo ang tawag natin Philippine peso, o di ba? Sa kanila ho pinangalan sa isang daga. Ang Croatian currency, ang kuna, ang pangalan niya ay kuna,
ay ipinangalan sa isang marten, isang maliit na hayop na parang fere na kilala na marangyang balahibo nito. Yan, nakikita nyo na po siya. Yan po siya. Ang ganda nga, no, mukha siyang Pokemon, no? So, ang ganda ho niya, no? Parang sa lahat ng daga, ito yung hindi ka mandidiri na makita mo sa bahay mo, no? Dito, kapag nakita tayo ng daga, no, kaya nag-alaga na rin kami ng pusa, eh. Pero yan, no? So, parang ito yung isa sa mga animal symbol ng bansang Croatia. So, yung mga bariyang ito, pinangalan sa isang puno ng dayap. Yung kuna naman ay nahati sa 100 lipa na siyang Croatia na pinangalan sa linden lime tree. Okay? So, yan po yung pera po nila. Ika-anim, ang Croatia ay tahanan ng pinakamaliit na bayan sa mundo, which is ang Hum. Okay, ang pinakamaliit na bayan sa mundo ay actual na matatagpuan sa Croatia. Pinangalanan itong Hum at may sariling mga pader ng lungsod, isang simbahan at dalawang maliliit na kalsada at isang mayor. Dito parang isang lang to, barangay lang ito, no? O mas maliit pa sa isang barangay. Siya ay inihalal ng isang beses sa isang taon ng lahat ng kalalakihan sa parokya na inukit ang kanilang mga boto sa isang kahoy na patpat. O di ba, napaka-tradisyonal. Biro mo, pag boboto ka, may patpat ka, ukitin mo yung pangalan ng kung sino man yung boboto mo, tapos idadrop mo lang na gano'n. No? Di ba, ang bilis lang ng botohan, wala nang dayaan yun, kasi ukitin nila yun on the spot, di ba? So, yan yung pinakamaliit na bayan ay nandiyan dyan sa Croatia. At ikapito, ito na po. Siguro alam niyo po ito, no, yung Disney film na 101 Dalmatian, no. Ang asong Dalmatian po, yung lahi po nila galing po yan sa Croatia. So kilala mo naman siya katulad ni Cruella de Vil, no. Tulad ng alam mo ang pelikulang 101 Dalmatian tungkol sa mga Dalmatians ay nagmula sa Dalmatia sa Croatia. At nakita rin natin na pinicture din sila sa kanyang pera, no, yung Dalmatian po. Isa pa. Number 8, may mamis din po, no, sa Croatia, sa Vodjnan. Isa sa pinakakahanga-hangang kaalaman tungkol sa Croatia ay ang wild at masukal na tanawin nito ay puno ng magagandang maliit na medieval na bayan. Mula sa bayan ng Visar ay sinilarawan mismo ng Casanova bilang isang lugar na masarap ang alak at magagandang babae hanggang sa Vodjnan, isang bayan na arkitektura ng Gothic at Renaissance kung saan makakahanap ng hindi bababa sa 6 na mamis na makikita mo sila sa loob ng simbahan, parokya ng bayan ng St. Blaise na siyang pinakamalaking simbahan sa Istria. At ika-9, ito na po, siguro ngayon nyo lang maririnig po ito, higit sa 2,075 na oras ang sikat ng araw bawat taon. Okay? Meron daw 2,715 hours ng sunshine sa bansang Croatia. Ito yung makikita natin sa next natin. Ang Croatia ay isang maaraw na bansa at sinapaka-araw. Sa katunayan, mayroon tong higit na 2,715 na oras na sikat ng araw bawat taon. Higit pa sa Australia. Siguro para makompare ninyo, siguro, naku, Kabayan Airway, mas mainit pa yata sa Pilipinas. Alam nyo ba, ang Pilipinas, kung itong Croatia may 2,715 na araw o sikat ng araw, ang Pilipinas, alam nyo kung ilan lang? 2,105 na oras kada taon. So, imagine niyo kung ano yung excess na oras nila. Kaya maliwanag sila dito, no? Yan talagang totoong may liwanag ang buhay. Dahil maliwanag ang bansa at punong-puno ng sikat ng araw ang Croatia. Ika-10, ang lungsod ng Vitkovci ay pinaninirahan sa loob ng 8,000 years. So matagal na tong inhabited, no? Ang pinakamatandang paninirahan na lungsod sa Europa ay ang Croatia na lungsod na Vitkovci. Ang mga tao na naninirahan dito ay nakalipas na 8,000 years na. So ang tagal nang may naninirahan dyan. More than 8,000 years. Number 11, ito, ang cool na sun salutation. Ano ba tong sun salutation? Yung sun salutation, ito nakikita nyo, kala nyo dance floor. Yan, yung nakikita nyo po niya may mga ilaw-ilaw. Isa itong modern art installation sa Sadar na dinisenyo ng isang lokal na arkitekto na nagngangalang si Nikola Basic. Ito po yun, yung nakikita nyo letrato. Hindi ito uri ng isang bagay na inasahan mo mahanap sa isang bayan ng Croatia, ngunit ito ay napakahusay. Ano ba itong sun salutation? Isa itong 22 meters wide na bilog na lupa na kumikinang ng mga kulay neon. Alam niyo paano po ito kumikinang? Hindi dahil sa meron niyang kuryente at nilagyan ng ilaw. Alam niyo kung paano yung kumikinang? Sa buong araw, dahil nga mataas ang araw sa Croatia, no? Nangongolekta ng liwanag. At pagkatapos ay iilaw nito ng buong magdamag sa gabi.
So, ganun po siya. Kaya po solar-powered po yan. Kaya kapag dating ng gabi, dun siya mag-e-emit ng liwanag niya. Dun siya magre-release ng ilaw. Okay? At speaking of cool, ay meron tayong isang inventor, no? Isang sikat na, na nasa bansang Croatia. Walang iba kundi sa number 12. Si Nikola Tesla ay ipinanganak sa Smiljan, Croatia. Yan po yung kanyang monumento doon sa tapat ng kanyang... Ang sikat na ama ng Tesla car ay pinanganak at lumaki sa Croatia. Ang kanyang sariling lungsod, makikita mo ang kanyang muling itinayong bahay. So, 2 beses na pinasabog ng mga Croats noong 1942 at 1992. Isang napakalit na sentro ng eksibisyon at maikling pelikula tungkol kay Tesla. At habang sila ay nandito, ay mag-light sila ng flashlight. May dinsenyo na Croatia na si Anthony Tony Maglica. Okay? Number 13. Ang sikat na beach ay nagbabago ng hugis pagkatapos ng hangin. Ayan, nakikita nyo yan, no? So, iba-iba yung hugis niya. Merong biglang umistraight, biglang makapal, no? Bakit po ganyan yung nangyari? Ang isa sa napakakul na katotohanan na magandang beach na sa Rat ay nagbabago ang hugis kapag malakas ang hangin. So, ang hugis, tatlulok na hugis ay matatagpuan sa isla ng Brac. Okay? So, manipis lang siguro niya, kaya ginaganon-ganon din siya from time to time na may malakas na hangin. At isa pa, number 14, ang Croatian, ang blan ay asul. Pag sinabi nating blan na buhok, pero sa kanila yan ay, ibig sabihin yan ay color blue. Ang isa sa natatanging katotohanan sa wika tungkol sa Croatia ay mga kulay nito ay magkakasama sa iba't ibang paraan. Ito ay dahil kung paano nagkaroon ng dating mas kaunting mga salita para sa ilang mga kulay, tulad ng kung paano ang sinaunang Greece, ang asul ay tanso at inilarawan din gamit ang pares na salita. Sa Japan, ang asul ay berde at madalas na pagpapalit-palit. Sa Croatia, blan ang mga tao ay nilalarawan bilang asul na buhok. Okay? Number 15. Ang Croatia ay mayroong 1,244 na isla. So, ang baybayin ng Croatia, makakakita ka na napakalaking kabuuang 1,244 na isla, pulo at bahura. Ang island hopping ay isa sa malaking bagay sa Croatia at malinaw kung bakit kapag napakarami. Ang nakatutuwang bagay ay wala pang 50 ang tinitirhan ng mga tao nito mga isla pong ito, no? Number 16, ito makikita niyo yung Filipino connection na parang tayo din, no? Napakaraming dialekto at hindi magkaintindihan ng mga tao, no? Sa kabila ng pagtatalo ng ilan na ang Croatian ay hindi kahit isang wika sa sarili nitong karapatan, mayroon itong nakakahilo na bilang ng mga dialekto na nagbabago sa bawat bayan. Kasi nga po, pulo-pulo po sila. So kada may pulo, may umuusbong na bagong salita o bagong wika ng mga taong naninirahan doon. So malaki ang kanilang pagbabago. Sa katunayan ng mga Croatian, mula sa isang malaking lungsod na Dubrovnik ay maaaring magkaroon ng malubhang problema sa pag-unawa sa mga Croatian mula sa isang maliit na bayan katulad ng Istria. So, parang tayo lang din yan, no? Pero tayo at least kahit paano nagkakaintindihan po. Number 17, ayan po, ang Sadar, ang may pinakamagandang sunset sa mundo. Ito ay ayon kay Alfred Hitchcock, isa siyang Hollywood director. Ito ay isa sa mas makamanghamanghang katotohanan tungkol sa Croatia. Ang seaside town ng Sadar na matatagpuan sa Dalmatia, yung pinanggalingan ng ating binanggit na hayop kanina na uri ng aso na Dalmatian, ay tinuturing na may pinakamagandang sunset sa buong mundo. Tingnan nyo na lang po yung mga larawang yan, no? Anyway, parang sa Pilipinas lang din kung tutuusin, no? Maganda rin naman ang sunset dito. Pero ang nagsabi naman yan ay si Alfred Hitchcock. So, na-imagine mo ba ang sarili mo, no? Sa ganyang lugar, nakaka-relax nga naman. Number 18, ginagamit pa rin ng Dubrovnik ang mga medieval sewer nito mula 1296. Ano po yan? Yan yung po yung yung tawag dito, yung parang imbornal po, no? Yan yung paumanhin po sa mga kumakain po. Isa to sa katotohanan na tungkol sa Croatia, makikita mo kakit-akit kahit hindi ganung attractive, no? Ang mga Croatian ay nagtayo ng walang kamali-mali na sistema ng sewerage system na Alcantarilla 800 taon na nakakaraan na ginagamit pa rin nila hanggang ngayon. So imagine 12th century ginagamit na yun. And until now, yan po, nakikita nyo, diyan pa rin dumadaloy po. Isang patunay ito na hindi gaanong nag-modernize, no? Yung Dubrovnik, na hindi man lang sila gumawa ng panibago. Pero at least nakikita nyo yung mga no? Yung mga ginawa ng mga sinaunang tao noong unang panahon ay still existing at matibay pa rin nilang ginagamit. Number 19,
10% ng Croatia ng kanilang lugar ay pambansang parke or national parks. Iyan ay isa sa mga nakakatuwang porsyento kapag inisip mo ito ng kalupaan ng magandang bansang ito ay pambansang parke. Sa loob ng pambansang parke na iyon, mayroon kang hindi ka panipaniwala mga lugar katulad ng lakes at mga UNESCO World Heritage Site na binubuo ng mga lawa, talon, lambak at burol. Ang tubig ay kumikinang na turquoise ay ang lugar na umabot ng milya-milya sa bawat direksyon. Yan yung nakikita nyo pong yan. Pati na rin ang lakes, mayroon sang isa Kirka at Plakenica. Sinusundan ng Kirka ang Kirka River at pinakatanyag na 7 kakaibang magagandang talon na ito. So yan po, no? Ang ganda ng kanilang mga national parks. And last but not the least, ito na ho. Ang Croatia ay may mga aktibong landmine. Okay? Yan po yung pag natapakan po natin, yung landmine po na nakasanayan natin ay pwedeng aktibo pa rin at pwedeng magdulot ng pinsala at sumabog. Bangamat wala po tayong dapat ipag-alala, mayroon pa talaga mga aktibong landmine na natitira mula sa digmaan na nakakalat sa paligid ng kanilang landscape. Ngunit muli, wala daw dapat ipag-alala. Okay, wag niyo lang tapakan para hindi kayo mag-alala, no? But anyway, nakatutuwa po, no? Napakaganda ng bansa pong ito at alam niyo po, marami tayong mga Pilipino nandiyan dyan, no? So, sa mga kababayan nating malamang ay nasa Croatia, nawa nga matikman namin, no? Yung kaninang binasa natin na truffle, no? Pagka mahal-mahal pala nung nakaka-harvest na yun sa Croatia. But anyway, sa mga kababayan po nating nandiyan dyan, nawa po ay nakakapanood po kayo at nakakaabot sa inyo ang aming programa. Pinapaalalanan din namin kayo na wag po ninyong kaligtang kumustahin pa rin ang pag-ibig ninyo at pagpatuloy lang natin ang ating hulog, okay? At sa mga kababayan po natin, no, nasa pecha de peligro na ay huwag kayong mag-alala. Makakaagapay natin at tsak na maasahan ang ating pag-ibig short-term loan, whether multi-purpose loan or kung na-declare man under calamity ang kinatitiran natin sa Pilipinas, ang calamity loan po. At para laging updated at informed, ay syempre mag-download at install na ng ating virtual pag-ibig app. At syempre, ay tumingin tayo sa aming official website at FB page at manood din kayo ng mga katulad ng programa nito na Kumusta na ang Pag-ibig Mo na live dito sa Kakampi Online Facebook page at YouTube channel po. Muli ay dito naman po nagtatapos ang ating 1 oras na talakayan patungkol po sa mga balitang OFW Trivia at syempre beneficial programa ng inyong government agency na Pag-ibig Fund. Muli po, ito po ang inyong lingkod Pag-ibig, Erwin Paul David at magbabalik ulit tayo sa mga susunod na episode po at tutunghayan po natin ang iba't ibang mga kaalaman patungkol sa inyong beneficial programa. Maaari din kayo magpadala ng tanong, no? Kung may mga katanungan po kayo, maaari natin yan sagutin ng live tuwing tayo po ay nagkakaroon ng tuntunan. At the same time, ay pwede rin po kayo makipag-ugnayan po sa amin, okay? At syempre ay muli ay balikan po natin yung ating ibang mga videos para kung gusto niyo madagdagan pa ang inyong kaalaman patungkol po sa benepisyo ng pag-ibig ay may mga nakalaan na ho tayo mga programa ng mga nakaraan po dyan. Okay, muli, nagpapaalam po tayo pero magbabalik pa rin tayo sa susunod nating episode and thank you also to Kakampi, to Mampe, and of course to our technical assistant here si Sir RV. Muli ito po ang inyong lingkod Pag-ibig na nagsasabi sa pag-ibig ang pinaghirapan ay may katuparan at sama-sama tayo para sa isang pag-ibig na ramdam ng lahat. Ingat po at pagpalain ng bawat isa.